Hola, mi amiga, kumusta? Ngayon, halata naman na tag-ulan or may bagyo ngayon. Kukunin ko ang pagkakataon ito upang ibahagi sa inyo ang aking mamunting kaalaman. Ayan, para sa aking mga kababayan, sa aking mga kapanalig, mga Katoliko na mayroong mga Bible pero hindi naman binabasa. Mayroong mga walang Bible dahil wala pang budget. Meron namang may budget pero hindi lang priority ang bibilhin ng Bible. At lalo na yung may mga Bible pero hindi masyadong naunawaan, kung binabasa man hindi naunawaan, kaya wala din ganang magbasa. Kaya yan po, ganun din po ako noon. Noon po ay sabi nga nila nakakatakot din Bible na babasahin mo ang Bible dahil nga ay salita yan ng Diyos, hindi mo yan basta-basta mababasa, hindi mo siya basta-basta maunawaan at lalong higit ay hindi po siya pwedeng magkaroon tayo ng sariling interpretasyon dahil po yan ay salita ng Diyos. Pero ngayon po ibabahagi ko sa inyo ang mga basic nating dapat malaman upang maunawaan nating mabuti or magiging maliwanag sa atin ano ang mga nilalaman ng Biblia. Meron po akong nabasa, galing po ito kay Dr. Scott Hahn. Isa po siyang American theologian at saka siya po ay dati po siyang protestante. Nagkatoliko siya sa kakatuklas niya sa history of the Catholic faith, history of the church. Doon natuklasan niya na ang Catholic Church pala talaga ang itinatag ni Jesus. Kaya yon po siya. Siya ay nagiging apologetics din po siya sa ating pananampalatayang Katoliko. Napatunayan po niya dahil sa mga ibang katulad sa mga ibang protestanting mga pastors na kung saan nag-convert ng Katoliko or Catholicism ay ito po ang general na natuklasan nila na ang Katoliko ay merong continuity, merong connectivity. Continuity galing kay Kristo sa apostoles at continuity hanggang ngayon. Yan. Connectivity, kadugtong tayo at hanggang ngayon ay nagpatuloy pa rin ang ating koneksyon sa simbahan mismo na itinatag na Jesus. Ayan. So ano pang sabi nila? Meron tayong authenticity. Yun, authentic, originality. No? Nakikita nila, natuklasan nila sa pamagitan ng kanilang mga study, no? Pag-study nila sa history of the Catholic faith. At saka merong authenticity, meron ding authenticity, authority, at meron ding sacramental life. Yan po ang nakikita nilang meron tayo sa kasimbahang sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Sila ang nagpatunay, kasama sila sa nagpatunay na ang Iglesia Katolika ay ang iglesia na tinatag ni Jesus. Ayan, so isa si Dr. Scott Hahn ang maraming aklat tungkol sa ating pananampalatayang Katoliko at nakita ko sa aking pananaliksik, yan sa aking pananaliksik nakita ako ng e-books na meron doon na Catholic e-books ng 199 e-books at isa ito sa nakikita ko na sulat ni Dr. Scott Hahn na sinasabi ito 9 steps on Pocket Bible Guide. Ayan, meron siya, ibig sabihin ng pocket, parang sinummarize niya para ito ay 60 pages lang po to na aklat na kung saan ay aking sinisikap na i-translate sa simpleng kaalaman ko sa Tagalog, no, kasi ako po ay hindi naman original sa Tagalog pero sinisikap kong ma-translate ko sa Tagalog po. Kaya more or less 1 week ko itong sinisikap na matapos ko yung 60 pages na Pocket Bible Guide, no? Steps on how to marami siyang pamaraan, marami siyang mga guidelines kung paano natin maunawaan ang Biblia. Ayan. So, ang una
ang sa 9 na ito ang una is what is in the Bible. Yan, what is in the Bible. Pangalawa, the shape of the Bible. Pangatlo, who wrote the Bible. Okay, tatagalogin ko. Para malinaw po kasi sabi ko nga aking itatranslate sa Tagalog, di ba po? Okay. Ang una po, ano ang meron sa Bible? Pangalawa, ano ang hugis ng Bible? Pangatlo, sino ang sumulat ng Bible? Pang-apat, anong mga what belongs in the Bible? Anong meron na belong na napabilang? Ano ang mga napabilang sa Bible? At ang Bible, panglima, ang Bible at ang simbahan. At ang pang-anim, how to understand the Bible, paano natin maunawaan ang Bible. Yan, napakaganda. Number 7, meron ditong your reading program. Ayan, meron dito nilagay niya paano natin mabasa ng Bible ng mabuo, no? May guide siya kung paano. Maganda. So, isa din to sa aking nagustuhan na kanyang guide kasi nga hindi ko pa talaga madiretsyong buo. Parang paulit-ulit lang ko sa ibang mga books. Pero meron siyang guide na paganda. Tapos number 8, the book of the Bible. Ano yung mga aklat sa Bible? At number 9, where to find. Saan natin hanapin? May mga guide siya na kung saan atin to matutuklasan dito sa aking papaliwanag sa inyo, aking ibabahagi sa inyo na ini-translate ko sa simple kong kaalaman sa Tagalog. Sana po ay masubaybayan niyo po ito dahil hindi po natin to makukuha sa isang video lamang. So, siguro within 15 minutes lang po muna at yung pagkasyahin natin ang anuman hanggat saan tayo aabot po, no? Okay. So, unahin ko muna yung sinasabi dito na ang ibig sabihin ng Bible ay the books. Ang Bible ay mga aklat na pinag-isa, compilation of books, tawag doon ang Bible. Hindi siya isang aklat lang, kundi compilation, ibig sabihin kalipunan ng mga aklat. Yan po yung Bible. At ang Bible meron tinatawag na canonical. Yung ibig sabihin ng canonical, yung unang listahan ng mga aklat sa Bible, canonical. Meron naman tinatawag na deuterocanonical books, ay ito yung mga pangalawang nakalistahan ng mga aklat ng Biblia na kung saan hindi makakita sa Biblia ng mga Hebro. Ayan, kasi ang Biblia ay meron siyang 3 uri, no? Tandaan natin na hindi lang isa lang ang Biblia, hindi po. Ang Biblia, yung kalipunan ng mga aklat na yon ay may 3 uri. Merong Hebrew Bible na walang deuterocanonical books. Merong Protestant Bible na kung saan kulang sila ng mga aklat na meron tayo na wala sila. At meron ding Catholic Bible. Yan, Catholic Bible. Pero actually, yung Catholic Bible, yung po yung original na Bible na ang Katoliko po ang naglikom dyan sa lahat ng mga aklat dyan sa Bible. Ang Catholic Bible ay meron pong 73 books. Ang Protestant Bible ay meron pong 66 books lang. Yon ang kaibahan, no? Doon sa Hebrew Bible naman, wala silang deuterocanonical books. Yan. Mamaya, o kaya sa susunod natin mga video, kung hindi natin maabot ang 15 minutes ngayon, ay masubaybayan nyo po. Nawa po ay tayo po mga Katoliko, may mga hawak ng Bible, may natanggap na binigay na Bible, may biniling Bible. Nawa po ay eto po ang na karagdagang kaalaman sa mga hindi nyo pa alam. At sa mga marami nang alam, maaaring kapiranggot na kaalaman lang to, okay lang po. Pero pag sa mga konti lang kaalaman, karagdagang kaalaman din po to. Okay po. So, sabi nga dito, sa pinaka-intro ni Dr. Scott Hahn, hindi ko po to lahat sinasabi. Ito po ay tinatranslate ko lang po to sa Tagalog. Ito po yun. No? Nakikipag-usap sa atin ang Diyos sa iba't ibang paraan. Paano natin malaman? Sa Hebrew 1, verse 1. Yun po, no? Sabi nga, sa kagandahan ng kanyang nalikha, sa mga nakasulat na kwento ng paglikha at pagligtas na mababasa natin sa Biblia, sa mga batas, mga propeta, ebanghelyo at mga apostoles.
Sa lahat ng iba't ibang paraan na iyon, nakapagdadala sa atin sa katauhan ng salitang naging laman. Sino yon? Si Hesus Kristo. Kay Jesus, ang Diyos ay ang ganap na nakikipag-usap sa atin. Yon. So, ganun pa man, kahit na nakipag-usap siya sa atin, si Jesus ay nangaral, nagpayo, nagturo, at nanalangin ng malakas. Nagtatanong siya, nagkwento, nagsulat ng salita sa buhangin. Ayan po, no? Ang salita laging tao, ayan si Kristo, yan po ang kanyang ginawa. Okay. Ginawa niya ang lahat ng iyan dahil ang salita ay ang ating natural na kailangan bilang tao. Salita nating tao na nagpahayag ng salita ng Diyos. Ito ang mga salita ng Diyos sa mga salita ng lalaki, babae at mga bata. Sa Biblia, ang salita ay hindi patay na letra, ngunit ito'y tao. Diba? Sa Hebrew, chapter 4, verse 12, anong sabi? Ang salita ay Diyos, buhay at gumagalaw. O, diba? At sa Pahayag 19, verse 12 to 13, ang sabi, parang nagningas na apoy ang kanyang mga mata at napuputungan siya ng maraming korona. Tigmak ng dugo ang kanyang kasuutan. Salita ng Diyos ang tawag sa kanya. Okay, yun po, no? At ito pa ay nasa intro lang po tayo ha, sa aklat ni Dr. Scott Hahn. Okay, na sinabi ko, ang title nito ay, kung kayo ay mahilig naman sa English, pwede nyo po siyang i-search po, the Pocket Guide, the Pocket Bible Guide. Okay po. So, kami naman po ay mga mahilig sa Tagalog, kaya tinatagalog po namin. Okay po. So, tinatagalog ko po. Okay, dumating siya sa ating buhay na may kapangyarihan bilang ating guro, tagapagligtas, kapatid at Diyos. Magalak nating salubungin ang salita ng Diyos na nanggagaling mismo sa kanyang salita. Ayan po, no? Ayan po pinaka-introduction sa Pocket Bible Guide. Okay, so number 1, anong sabi dun sa number 1 na guide niya, steps niya? Ano ang nasa Biblia? Maaring hanggang muna dito tayo sa ano ang nasa Biblia. Okay po, so dahil tayo ay medyo haba-haba na, alam ko kayo ay napaka-busy, kaya puputulin ko na lang po muna dito. Magsisimula tayo ng panibagong video tungkol sa ano ang nasa Biblia. Kaya po ay itong ginawa ko ngayon, pinaka-introduction lang po muna ang binigay ko sa inyo upang kayo ay kung sa susunod na video ko ay mapaghanda na kayo ng Biblia. Mahawakan nyo na po ang Biblia para ma-confirm nyo po kung ano po yung mga binabahagi ko dito, para kayo po ay makapagsubaybay ng malinaw po at masasabi nyo ay tama pala, nandito pala sa Biblia yung sinasabi ko. Okay po, kaya next na video ko po ay ang una ay ang ano ang nasa Biblia. Kaya hanggang sa muli, and you are watching Ate S. Kuwela.